Maganda ang nilalaro ng Magnolia Chicken Templados at yan ang dahilan kung bakit hindi naman sila nagmamadali na gumawa ng mga trade. Pero ngayon meron daw mga teams na interesado na makuha yung ibang players nitong Magnolia Chicken Templados at ang tinutukoy natin dyan ay itong si Rom De La Rosa. Mukhang interesado daw itong Rain or Shine Elasto Painters na makuha itong si Rom De La Rosa mula dito sa Magnolia. Ang dahilan kasi ang daming injuries ngayon dito sa Rain or Shine. Itong koponan ni Coach Yengia, nung huling game nila kontra sa Meralco Balls kung saan nanalo itong Elasto Painters. Hindi nakapaglaro itong si Keith Datu, si Bo Belga at itong si Kaylan Tiongson. Si Luis Villegas, alam natin matagal nang hindi nakapaglalaro yan dito sa ROS at itong si Gian Mamuyak, kababalik lamang mula sa injury. So maraming injuries ngayon dito sa koponan ng Rain or Shine at yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha itong si Rom De La Rosa at ang ipapalit nila ay isang future first round draft pick. Sa tingin ko hindi naman malulugi ang Magnolia dito dahil malalim na yung rotation ng Magnolia. Dito sa front court nila, alam natin ang main men dyan, of course, ito si Ian Sanggalang at si Xavier Lucero. Doon sa center slot nila, plus nandyan pa si James Laput. Doon sa small forward, pwede nilang nagamitin si Aris Junicio at si Calvin Abueva. Plus si Russell Escoto nandyan din. Kaya sa tingin ko, kahit na mawala itong si Rom De La Rosa at ang kapalit ay first round pick, okay lang yan. Dahil sa totoo lang, si De La Rosa hindi na nga masyadong nabibigyan ng playing time dahil malalim na yung rotation sa front court ng Magnolia. Nandyan pa nga si Jerry Cahan-Misi na hindi na napagkapaglalaro ng mahaba-habang minuto rin. Kaya sa tingin ko itong Magnolia Chicken Templados, pwedeng-pwede na maging maganda resulta nito para sa kanila kung sakasakali nga na matuloy ito. Kaya magiging good news yan para dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakaling i-offer nga yan na trade ng Rain or Shine. Samantala naman, ang isa pa nating nakikita na pwedeng mangyari dito ay ito namang Converge FiberXS gagawa din ng trade. Maganda na performance nitong si Justin Arana at Justin Baltasar nung tinalo nila TNT. Nag-combine sa 40 points ang dalawang nasabing player pero nangangailangan pa ng isang point guard itong si Coach Franco Atienza. Dahil sa ngayon hindi pa natin natitiyak kung kailan makababalik itong si Jordan Heading mula do sa kanyang injury. Kaya kung ikaw ang Converge Fiber XS, panahon na para humanap ka ng ibang mga options dyan para maidagdag do sa iyong roster. Kabilang do sa mga point guards na pwede nilang makuha ito si Tyler Tio na naglalaro dito sa Phoenix Fewer Masters o kaya naman ito si Richie Rivero na nandito rin sa Phoenix. Or of course, alam natin na kung baka point guard lang ang hinahanap nitong Converge, nandiyan si Evan Nelly dito sa Northport Batang Pier at syempre maraming guards ang Rain or Shine Elasto Painters. Pwede rin itong si Jerry Cahan-Misi. Ibig sabihin nito maraming options itong si Coach Franco Atienza at marami din siya mga trade assets. Kaya hindi magiging problema dito sa Converge yung paghahanap ng isang additional point guard na pwedeng maging backup. Syempre kung napag-uusapan yung point guard para dito sa Converge, hindi pwedeng hindi natin banggitin itong si Mikey Williams. Pero ang problema mukhang lumalabo na talaga yung negosasyon ditong si Mikey Williams at itong Converge Fiber XS at yan ang dahilan kung bakit mukhang sabihin na natin medyo malabo talaga na magkasundo na. Dahil kahit ang nagiging problema kasi dito kahit gusto ng Converge makuha si Mikey, itong TNT at ang kampo ni Mikey Williams hindi magkasundo. So dahil yung rights ni Mikey Williams ay nandito sa TNT, hindi makapagprogreso yung transaction nila dahil yung dalawang panig nga hindi magkasundo. So ang Converge ngayon ay naghahanap na ng ibang point guard na pwede nila na magamit.